Nung panahon, mga yung taon ng 1980s, ay dito mismo sa Agdao, marami nang kinukuha yung mga sa panahon yun, bata-bata pa kami noon. So, mga estudyante, mga workers, kinakampanyahan through political. Yun ang mga issue yung kausap namin, nakipagkailala, nakipagkaibigan, yung mga issues is local situation. Yung local situation naman na ngayon, yung tinitingnan kung ano talaga ang nangyayari sa kapaligiran dito mismo sa Agdao. Yung panahon na yun ng Agdao ay hindi pa nahati o hindi pa nagiging distrito. Sakop pa ito ng Buhangin District. So, ang kapitan dito sa Agdao noon ay iisa lamang na yung pangalan ay Wilfredo Aquino. So, sa panahon yun ng Agdao, ako, kasama mga iba dito taga-Agdao, doon ang first lecture namin is nangyayari doon sa Maa at saka doon din sa Langob. So, pinipick up kami, may mga Tagalog na tao, may mga pick up ninyo? yung galing sa UP, yung mga political science na galing sa UP, kasama pa yun si Upson. Si Upson, nami-meet ko yan noon. Isang political cadres galing sa Manila. Kung hindi ako nagkakamali, si Upson ay itinapon dito sa Ikulan. Ngayon, doon kami nagsiseminar, yun ang tinatawag na abanting elemento. Yung wika ng Bisaya is abanting elemento. Tinitingnan kung sino ang magagamit. At that time, ang Davao is covered by 170 more or less barangay. Pinaghahandaan talaga ito, well plan talaga ng komunista, yung mga CPP-NP, well plan talaga ito kasi hindi pinapasok ng isa-isa, pinagsabay, pinaputok ang Davao sa bayan. Bawat barangay may isang kadre, may finance and logistic officer, mayroon siyang political organizer, mayroon siyang mga militar. Yung pang-militar namin, nakapasa na yan ng edukasyon sa batakang kursong pang-militar ng CPP-NP. Now, bago pumutok, pinagsabay-sabay, galing Turil, hanggang Lasang, hanggang Pakibato. Yung Buhangin, dati Red Area Committee yan, pero ibinigay na sa White Area, pinaputok. Boulevard, lahat. Magsabi ka ng mga barangay dito sa Davao, meron na. Pag-install yan dito sa Davao, doon medyo nag-iiba na ang ihip ng hangin sa Davao. Kasi dati, nakikita mo yung naglalasingan, may mga happenings dyan, yung mga kabataan, nahihinto na. Nang makita na talagang gumagalaw na ang Communist Party dito, yung ibang mga tao ay natatakot. At saka, yung parang yung sabi ko na nag-iiba ang ihip ng hangin kasi biro mo, yung pangalan New People's Army, hindi sila nakakita. Pag sa panahon yun, nakakita na sila kung ano palang mukha ng mga New People's Army. Yung so biglaan lang yun? Biglaan yun. So, anong mga taon yun? Anong mga taon yun? Pumutok dito sa Davao is 1981. Full kami, yung ang sa amin is organizing only. Nag-organize kami, nag-expand kami ng organize. Lahat ng sulok, pati purok, pinapasukan namin yan. Yung kalaban ng New People's Army is magnanakaw, yung mga abusadong pulis, yung mga abusadong mga nandyan sa gobyerno. Isa sa pinakasampol dito sa Davao, binigyan kagad ng sampol, may tinira dito sa Davao, kung hindi ako nakakamali, isang magnanakaw na pangalang apelyido ay Bilitis. Tinira. Doon lumalakas ang mga masa kasi yung taong yun ay talagang magnanakaw, sakal talaga na magnanakaw. So, nangyayari, dinajustify kaagad ng CPP-NP. Lumakad 82, 83, 84. Dito sa Agdao, ng 84 na taon ng 84, mabibilang na masasama na namin na umaabot ng 100% ng mass dito ay kasama namin.
yung hindi sumasama sa kausa, sa kilusan, ay itinuturing naming kaaway. So yung hindi sumasama, nag-aalisan. Yung mga pamilya na ayaw ng gulo, umaalis. Yung mga pulis na nakipag sa bayan, hindi nakaalis. Yung iba doon na natutulog sa barracks. So ganito ang nangyayari noon. Wala nang harmonya. Yung kasama mo, kaibigan mo, kababata mo, nagiging kalaban mo because of ideology. So, ang nangyayari, pinapasok na namin, rigid na ang pagbibigay namin ng mga edukasyon, yung kung paano tayo pinagano ng mga kapitalista, yung mga dagkong, yung mga feudal system, yung mga malaking may-ari ng lupa. Yun sinasabi na namin, yung paano tayo niloko ng gobyerno, yung paano ang nandiyan sa gobyerno, mga corruption, yung mga abuso ng mga militar, kasi napaka-abuso talaga ng mga military noon, hindi army, yung PC. Maski at sa taong yun, yung mga talaga makikita mo yung mga taong yun, talaga abusado yung mga PC noon eh. Kaya nga nagpapasalamat ang mga tao na dissolve yun eh. So, nang pumutok na at dumating ng 1985, nakikita nila na mas maganda pala itong NPA, tumutulong sa atin. Nagbibigay kaagad ng hustisya agad-agad. So, rallies dito, rally doon, suporta dito, suporta doon. Lahat na. Akala ko nga talo ng gobyerno. So, sa pangyayari, nung agdaw na ito, tinatawag ng Nicaragua. Kasi alin tulad ng Nicaragua na maski saan, kali dito, marami ng krus. Pagdaan ng isang seryoso, gaganon-ganon na. O kasi marami ng krus. Marami ng pinatay. Yun naman, lingid sa katuwanan, yung mag-alsa na, yung kami mismo, nang ibinababa ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines, yung tinatawag nila dito sa Mindanao is Operation Ahos, doon sa Luzon is Operation Missing Link, mayroon pang Operation Cadena de Amor. Andito sa amin, kami na mismo mga napapatayan. Kami na. Paano nangyari? Kasi maraming suspect na talagang sinasabi nilang yung DPA o Deep Penetrating Agent na yung mga NPA namin, kasama namin, doon na nagsisentral sa military. Bawat madakip, sinasabi na yung tumuturo, yung kasama nyo. So nagkakaroon ng leaking. Sabi naman ng Central Committee, galing sa district, pababa ng section, pababa ng kadi, talagang yung suspect ng pinapatayan. Pagkapatay, medyo nagre-react ka na. Nakasabayan naman, yung mga tao, kasi yung pinapatay, pati yung magtitinda ng balot, pinapatay na ng NPA, totoo yun. Pati yung nagtitinda ng pan, naglalako ng pan, tinitira na yan. Kasi, base sa, namin, edukasyon, territorial by territorial. Ikaw, NPA ka, hindi ka pwedeng pumasok dito sa amin pag walang clearance. Kami rin, ganun pa rin, hindi kami pwedeng pumasok dito. Yung mga magbabalot, masa yan, pumapasok sa area kasi naglalako yan. Suspect na yan. Suspect yan ka na informer. So, tinitira yun. Parang sa sarili ko noon, pag nagkakaroon ka ng edukasyon ng CPPNP, magandang pakinggan kasi biro mo yun, isang estado na pantay-pantay, walang masama, walang pare-parehatanan, lahat. Nakikita mo naman na yung talagang maggagawa ng kanggaro, yung mag-justify, hindi mo makikita na talagang na-justify ba ang bawat tao na pinatay. May kasalanan ba talaga yun? Gaano ba kalaking kasalanan? Now, pag ikaw nagiging NPA, sa kalaunan, matantiya mo rin, malalaman mo, hindi na yata magandang pinaso ko. Kasi parang kami-kami na. Balikan natin yung lang magkaroon na ng Operation Ahos. Suspect na kami lahat. So kami rin walang kumpiyansa sa bawat kasama namin. Ando ng pinatay, may kinuha ng patay doon sa Maa, sa Langob. Pati nga ngayon,
inintay pa namin finance, kukunin pa namin, may mga 8 o 10 bangkay dyan sa may ginagawang Astrodome dito sa Buangin. Pinupuntahan na namin, pero hindi pa namin naoperitan kasi masyadong malalim. Yung mga taong yan, formerly mga kadre at saka seksyon yan, committee. So nakikita mo naman kung paano nakipaglaban sa gobyerno, ngayon pinapatay pa rin ang sariling prinsipyo. Yun ang nakakasama. So maganda sana kung talagang na-justify na talagang may ginagawang kasalanan, wala naman. So sanang pangyayaring iyon, lalo na lumalakas ang puwersa rin ng Alsama sa taon ng 1985, andyan na yan sa peak dito sa Davao. May alsamasa dito sa yung tinatawag namin sa Barangay Ubalde, yung tinatawag na namin na Tamsungang. Mayroon din doon sa Gutamco yung kay Boy Punsa. At saka yung dito naman banda sa Salmonan kay Barangay Captain Bibi Aquino. Nagjujuwint yan. Nag-iisa yan. Lumalakas ang pirsa nila. At saka alam naman nila kung sinong kadri sa bawat area, pati ako hinabol ako noon kasi alam lang ako ang nandoon. So, naiumpisan ko lang. Bali, ano ang posisyon mo nung anong posisyon mo sa left side noong panahon na yun? Sa underground movement. Oh. Doon sa aming area, ako ang nagsisitting, ako ang tumatay yung kadre. Anong lugar? Yung coding namin noon is Pakland area. Ngayon, yun ang tinatawag naming Barangay Sentro. Agdaw pa rin. Nung panahon na yun, ang pag-ano namin, hindi pa nahati. Nahati na. Patungo hati na yun. Ngayon, hindi pa nahati sa barangay na yun, si Aquino pa ang nagiging barangay kapitan, pero may areas na hinawakan namin na yun talagang itachap ng kontak namin dito sa local government. Ngayon, may kasi sila resolution, hindi ko lang sasabihin kung sinong barangay official na yun kasi mahirap na mamubunot ang pangalan niya. Pero nandyan sa gobyerno, kasama pa rin sa gobyerno. Sila lang nagbigay sa amin tip na talagang may resolution na parahati ng Agdaw. So yung dito banda sa amin, alam namin kung yan ang kasama sa ati. Yun ang tinatawag namin na Paklan area. So ikaw lang yung kadre ng kadre ka ng NPA. Yung namang kadre, struktura naman ng NPA. Yun namang areas namin, bali 5 barangay is considered sa isang section yan. May nakaplot na sa section rank. Ang trabaho ko naman is nagiging kadre, political officers, kasama na yung parang militar, sama-sama na yan. So, katulad sa isang barangay, hahanap kami ng aktivista, yung tagapagsalita mismo sa barangay. Pag tinitingnan namin na kaya na niyang magdala ng isang barangay, siya nang kukunan namin, iiwanan namin siya, lilipat naman kami ulit sa ibang barangay. Doon na naman kami sa malayo. O kumari, may mga meetings kami doon sa countryside para pataas ng alam ng principle lang ng ideologues, yung communist ideologues. So mga pag-aaral. So ang nangyayari, nang palakasan na, akong nagiging kadre, so hindi natin maiwasan na may mga pangmilitar na talatangang tatrabaho yun ng pangmilitar. Kasulad ng mga pulis, katulad ng anong klase, mga intelligence gathering movement lahat, kung sinong kaaway talaga. So, kung makikita natin, kung pagtunan natin ng pansin ang Agdaw, talagang napaka-worst talaga. Kasi lahat ng tao, basta hindi sumasama, is considered na kaaway namin yan. Civilian yan, pag hindi nagsasama yan, considered na kaaway yan. So pag nagiging kaaway yan, andyan na yan sa second liner, order for battle. Kung makakuha kami ng isang ebidensya, andyan na yan siya sa primary. Pag andyan siya sa primary, delikado na yan. Kasi primary na yan eh. So anong ginagawa niyo sa primary ito? Tinitira na yan. Tinitira. Pero magdaan muna yan sa mga, kumbaga, kanggaro namin, kami mismo nag-uusap ang collective namin. So, yan. Yun ang masama pag nandiyan ka na sa primary. So, magkikita natin na kung sinabi ko kanina na
ang daming cross, ang dami ka lang pagdadaanan yun. Kasi, ano na, magulo na talaga. Yun lang pinagkaibang kasi sa ideology dito, sa CPPNP, yung sinabi ko sa iyo kanina na pinagdaanan namin, mayroong orientation ng history sa Pilipinas, may orientation tayo sa tulo kabatakang problema, may orientation tayo sa yung mga tawag naming 5 golden rays, na pag ikaw ay nagsiservisyo sa political ideologues ng komunismo, pag ikaw ay mamatay, yung buhay mo ay simbigat ng Mount Apo. Pag ikaw ang namatay na nagsiservisyo sa mga malaking kapitalista, yung buhay mo, singga lang ng feather ng isang ibon. Yung buhay mo, ang alaga ng buhay mo. So, parang, ikaw rin parang, ano mo, yung parang nagkakaroon ka ng, yung, ano ba yung parang, daganahan kag lihok kay tungo sa mga panultiyon nga gwapo kayo. Ang kamatayon usa ka heroic kung politikal. So kita na daghang kay nga matay among kauban. Pag mamatay among kauban, adunay mga parang mga istorya-istorya, kini atong kauban namatay ni dili kini mao ang katapusan si revolusyon, apan mao kini pagsugod sa madugon ug galapad nga revolusyon nga tos katawan. Mga inspirational talk, mga inspiration sa mga revolutionary. Kanta-kantahan dayo mga international song, mga kailan kalalaya bayan, daghang kayo mga kanta, mga revolutionary song nga makatandog sa imong kwan, kasing nga maayo gid mo sulod. Apan sa magkadugay-dugay na nimo para sa kuha nga ambak ko ning jam og surrender kog 1990, madugay nimo sulod, kana ka nga dili ni ang kasulbaran ang gira. But ang kasulbaran is nasa lamisa, mag-istorya ta sa lamisa. Kung sige tinod ang problema. So, pag abot mo sa taas-taas na nga kay balo, kapangutana ka na sa kauban. Pangutana nimo sabay, kini bang revolusyon kasulbaran sa kalisod sa katawan? Naglisod ba gayud ang katawang Pilipino? Naglisod ba gid ang atong gobyerno sa Pilipinas? Dagan nagatungod, daganan pud ang ka-mature ang imong edad, daganan pud ka-maturity, ang mature pud ang imong pangununa. May tungod sa revolusyon. Nakita na to karon ng mga revolutionary sa kabukiran, mudagan lang 6 ka bulan, 7, 8 mangambak. Surrender. Ngano man na sila? Gumika na to nakita nga huyang ilang matultulan o ilang naibala nga dili magin mao ang kasulbaran. Di ang kasulbaran nato ani mao ang panag-istorya. Tungod magod nga sa mga political organizer o mga PO sa kabukiran, ito makita nga labi na nga hisgutanan nga nasyonalismo, hisgutanan nga mga lokal nga sitwasyon, labi na pag-hisgut nga mga international sitwasyon. Makapaagni apan sa kadugayan mo makita nimo tama, makaingon ta karon nga ang samok na sa nasyonal, butang nato nga karon ang pagtaas sa gasolina, nindot paminawon. Atong babagan pero atong makita nga og wala pud di pagtaas sa gasolina gikan sa taxis yung tanan. Makaliyok tanan dili mo unlad ang atong nasod kung walay taxis yun. Nya kasagaran pud imo mapakita dito sa mga PO dito sa katasanan, sa taas. Musaysay abi nimo mga insakto o backup sa constitutional ang ilang panultiyon sama magisgot og mga IVAT, magisgot og mga charter chains, magisgot og mga unsa pero ug imong iribatal sila nag-adapt lang gyapon lagyapoy na ibalan. Wag pa ibalan. Nato lipat di wala mag-estimate but atong nakita dito kung sa kinatibuk ang lintong anay. Dahil susama ko sa ehemplo nga pag nato nga kung PO political organizer ang musulti sa CPPNP, mingon mi karon sa unang kampanya nga dugangan ang sweldo sa tao 125. Miingon po sa unang panahon itong mga sundalo, rebildi ka. So, kulang usab ang gobyerno sa pagpaybalo o pag-edukate sa mga tao. Paghatag edukasyon sa tao.
Pangyung 125 dugang sulan, mayroon po ng sundalo nga, NPA ka. But, kung ako po'y nasa NPA, legitimate ang akong istorya. Pag ingon ako 125, rebelde na ba ko? Mayroon kong patas sa paubusan ang sweldo, paubusan ang matrikula sa eskwelahan, rebelde na ba ko? Paubsan ang mga palaliton, rebelde na ba ko? Ang sa pagkatinud lang, adunay kakulangan usab ang gobyerno sa pagmatuto sa atong mga ahensya sa gobyerno. Ang numero 1 gikuda ang barangay. Kay ang barangay na diya nagagod ang diya nagagkan ang mass bis. No. Kami mga NP inalami. Tanawa ang atong palibot. Kakita tag project sa barangay kana kurakot na. Yeah. Yun ang sinasabi. Oh, mao na nga naman kinahanglan ukaw sa karibili, ikaw political organizer, creative ka. Ilusyonaryo kay ka. Di kinahanglan imong lantaon sila kay para makahatag o makahimo kag usa ka isyu. Kay para pagdani sa usa ka elemento. Karon kung dili ka kabalo mimong isyu, dili ka kuha og tao. Para karon isa ka kapitan. Isa ka tao gidakop, insukol ang tao, gisumbag ang kapitan, gisumbag mo sa kapitan, isulti tanawa ang kapitan, iyang gisumbag. Kay balo gisang kapitan siya ang gisumbag. Ang tawhanong katungod diskutanan. Sa sato pa ikaw po maminaw. Tama gid siya no? Paigi siya. So, wala edukasyon nga naitabo nga nasulod sa barangay. Mao na karon niya pag iyong diskutanan niya kay balo, sa pagkakaroon aduna pa mo kabat og 80% sa barangay nga buta may tungod sa balaod. Mao nang dali makumpanyan sa CPP-NP. Mao ka nang panggitabo nga ato makita nga walay pagkaundang di kinalan ang atong barangay level subsuban adunay ahensya sa gobyerno nga i-create para pag counterpart sa insurensya kaya nato ani. Medyo yung part lang din. Yun ba yung apat lang yung apat lang yung isa yung barangay. Ang tumagod nga mapatunay kay nakita mo ginato ang NPA sauna hantod karon wala ginamaundang. So sa kabukiran karon subsob ang ila gyapon dito sa ang issue dito ang yuta gyapon. Sa kabukiran mao mang ginaganong dili nato mabang maundang dili sila maundang kay kami dito sa kabukiran yuta sa wala yuta mao ginamong issue. Napuno na kita katuig nga nag-ugmat sa yuta dili gyapon atong yuta. Dilig na maundang dito. Bisa kung saan dilig na maundang, gumikan sa isyu sa yuta. O dili po ta sa mala, ari po ta di sa tatag, mayroon po ang mga NPA, organizers na sa legal, na kinahanglan nga, dugang sulan o baratong palaliton. So, ang isugat na propaganda, diha, mayo ang NPA. Diha, usab ako na dani. Gumikan sa kamaayong ang propaganda. So, ang katuskotob sa samadan may panindot, nagsanggit maguta sa hustisya sa katawhan. So, muna yung nadagan ang impidri, diri sa mga mismo sa Davao, sa Agdaw. Agdaw pagka puno, nagsanggit na ng hustisya. Hustisya? O gitawar ng justice tanan. Dito yung kusog ang Agdaw. Tanood, nagtangat milabay ang katuigan pag-abot sa 1985-86. Dito nakita nila ang kinatibukan nga pangitabo na mature na po ng uban, mao to nag-react. Kay imbis ang NPA, ang ila karong gisandigan ang mga sa mga katawa ang NPA, mao naman yung sila nagpatay. Daghan mga ipampatay. Oh. So, kamato, nangyayak. Mao to nag-alsa. Oh. Kasi nakikita nila na sila na mismo ang tara. Oo. Pero, yung kapatid dito ay isang sundalo, ang kapatid dito ay isang pulis, ang kapatid dito magpituloy itong sundalo. Nag-aalsa na. Okay. Ang pag kapatid mo ay isang pulis, o yung tiyuhin mo naging pulis o sundalo, suspect na yan.
tinitira na yan. Kasi yung mga espiritu dito sa amin, wala nang tiwala sa isa't isa. Baka mamaya sa demonyan. Kaya yung mga taong yun, nagagano na. Nagre-react na. Marami ng si paring tinira na ng mga NPA. Di ba, sumusuporta yan? O kasi yung sala niya, yung kapatid pala niya, sundalo pala. Baka nagpipid na doon. Doon nagre-react na mga tao. Barangay por barangay na nagre-react. Sa Kalaunan, lumubo, tumaas ang number ng alsamasa, kunti yung mga NPA, tumatakbo na. Pagdating sa 1986, talagang nagtatakbuhan na. Nakakaroon na ng mayroong barangay na dormant. Kung hindi ako nagkakamali, umalis ako sa area ko is 1986-87. Yung hinawakan yung area sa Agdao. Sabi ng isang political officer sa taas na i-abandon mong area. Kasi ando na sa palakasan yung mga alsamasa. Nagrurubing na, hinahanap ng mga bahay ng mga kadre, hinahanap ng mga bahay ng mga yung mga ng CPP, yung talagang aktibo. Doon nag-alisa na. So nag-alisa ako rito kasi wala na, hindi na talaga maisasalba ang area. Hindi na kaya. May mga alsamasa, may kasunod ng mga active na police PC. Yun akong tinuturo ang mga bahay kung saan nakatira, yung mga nagdadala, o yung mga kadre, o yung mga kasama sa sa kaliukang si PNP, hinahouse to house na. So, ang nangyayari, umalis na kami. Marami kami nag-alis dito sa Agdao, Intiro, Davao. Ako'y pumunta na sa Mungkayo. Doon ako sa Agusan Banda. Bumaba ako by the year 1990 na. So, ganito ang pangyayari na dito mismo sa Davao. Pati sa lahat kasi yung alsamasa, dumamabot pa rin doon sa Mungkayo. Si Boy Punsa, umabot sa Mungkayo. Umabot pa rin yan ng Jinsan. Lahat ng pinupunta namin, kasi ang nag-breakthrough ng political ng Jinsan is taga-Agdao pa rin. Ganito katibay sa political ang Agdao. Sila ang nag-breakthrough doon sa General Santos City sa Lagaw, doon ang bis. Pinuntahan rin ni Boy Punsa yung Lagaw, doon sila iniimbita nila yung mga tao na mag-aalsa na, magre-react na. So yung dito sa Agdao, sa pagkakalam mo, sino talaga ang nagpasimula, sino talaga ang namuno, o sino ang may utak ng pag-alsamasa? Sinabi ko na sa iyo noon na sa istruktura natin, sa istruktura ng CPP-NP, ang overall talaga is andun sa executive committee, central committee ang pasimuno talaga. Galing kay Jose Marasison. Andito naman sa atin sa Mindanao is natawag namin yung COVID or Mindanao Commission. So sa Mindanao Commission, ang pababa niyan is regional, province, pagkatapos ng province, district, section, kadre. Hindi makagalaw ang isang maka-initiative na magtatrabaho yung isang CPP kung hindi order galing sa taas kasi meron kaming democratic centralism. Pag gumagalaw ka ng hindi alam ng taas, titirahin ka niyan. So yung sa alsamasa, yung dito sa alsamasa na. Yung alsamasa dito, kinikreate yan ni Barangay Captain Bibi Aquino. Pero yung pangalan yan, hindi pa yan alsamasa. Wala pala talagang pangalan yan noon. Walang pangalan yan. Basta may nakikitang reaction lang. Nag-react na. May nag-react na. Ngayon, nang magkaabot-abot ng mga grupo, binigyan nila ng pangalan alsamasa. So yung alsamasa na yan, ano ang naging epekto bilang isang kadre sa Agdao? Katulad mo? Malaking epekto kasi sila ang nag-neutralize. Sila ang nag-neutralize sa isang area. O sa lahat ng area sila. Ngayon, sa isang area, merong kadre. Pagpalagay natin, merong mga 5, 6. Yung alsamasa, umabot ng 50, 100. Paano makapaglaban yan? Sinusuportan pa yan ng yung mga organic, yung mga police, yung mga PC. So, takbuhan na yan. Wala na silang pagsusulingan, walang pagtataguan kasi yung masa nang nag-react Bilang isang kadre doon sa lugar mo, ilan ba yung kadre doon? Di, sa isang lugar, isa lang ang kadre. Oo. So, nung panahon na dumakas o naging effective ng alsamasa, anong ginawa niyo nun? Ano ang maging aksyon ng
Cadre at ng NPN. Hindi nga namin malaman kung saan namin unahin umpisa kasi ang lecture namin, yung nililecture namin, nagre-react na yun eh. Hindi namin malapitan kasi kami nang hinanap rin nila eh. Hindi kami makalapit, hindi namin pwede mapatawag. Kasi titirahin ka. Kasi ano na yan, ang utak na yan, iba ng